Okay, good day mga ka-airsoft. Good night mga ka-big man. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Sa Big Man Hobby Shop, salid ang galawan. Airsoft gear mo, siguradong pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara. Trabaho laging ganado, context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Game strong, service stronger. Okay, another day, another airsoft, pahabol for tonight. Shout out! Okay. Nasa vegan ako. Nasa vegan ako sa Saturday, no? Saturday. Hello, Ilocos Sur. Grabe, di ba vegan yung rifle? Vegan yan eh, di ba? Ilocos Sur. Vegan. Grabe, no? Vegan po ako mga airsoft sa Sabado, Ilocos Sur. Hello mga Ilocanja, Bicola, Ilocanja, no? Diyan sa lugar ng Bicol, paayos mo nga tong ano ko. Bicol. Ha? Hindi Bicol. Hindi nga Bicol, Ilocanja. Kaya nga sabi ko Ilocanja. Wala naman ako sinabing Bicol. Nandiyan ako sa lugar ng ng Ilocos Sur. Sa araw ng Sabado, paano yan? Okay yung mga gusto ng airsoft, naku po, magpasabay na kayo. Para Man walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. ayun, pwede na kayo magpasabay ng unit. Hello po, mga taga Ilocos Sur. Magkita-kita po tayo dyan. Nandyan po ako sa araw ng Sabado. No, Sabado siguro, mga nandyan ako hanggang, let's say, mga after lunch, no? Mula, Uuwi rin agad. syempre, mula 6 a.m. hanggang after lunch, nandyan ako, Kaya sa mga kaibigan natin, mga taga Ilocos Sur, nako po, magkita-kita po tayo dyan. Masaya lang ako kasi yun nga, pwede, may pagkakataon tayo magkita-kita, di ba? Mga kaibigan kong Ilocano. Sabi nga, mga kaibigan natin, Ilocano po, mga lakay at manang, sabi ni Mildred Villanueva. Hello sa iyo, madam! Actually, ang Ilocano talaga, tatapatin ko na kayo yung misis ko. No? Si Ma'am Sally, Ilocano siya, Santiago,
Isabela! Hello sa mga taga Santiago dyan, hello sa mga taga Jones dyan, hello sa mga taga Etchage, hello sa mga taga Tugigaraw, hello sa inyo, Alicia, ano pa ba, Rojas, lahat ng part ng Isabela, no? Nung minsan nag-Isabela tour ako, way back na ako po, nakalikom ako, 10 client, minita ko. Saan tayo nun? Anong hotel yon? Sa Santiago. Basta Santiago proper yun, no? Minita ko ng 10 tao, nagmula sa iba't ibang lugar. Tugigaraw, meron pa nagmula sa Aurora, no? Pumunta ako, nag-Isabela tour ako, merong galing Alicia, Rojas, Rizal, Tugigaraw, Enrile, Santiago, no? 3 sa Santiago. Nakalikom ako 10 client on that day, no? Kaya napakasarap. Hello sa inyo. Ayun, sana pagpunta ko dyan sa vegan, meron ako mga ka-airsoft na makakamit, no? Again, see you dyan sa lugar ng vegan. Hello po sa inyo mga ka-airsoft ko. Magkita-kita tayo, vegan, okay? Ilocos Sur, sa Sabado, nandyan po ako. Lilipad ako dyan, papunta dyan. Hindi, joke lang. As early as 10 PM ng Friday, babiyahin na. So most probably, nandyan ako. Chill drive lang. So most probably, nandyan ako sa vegan ng 4 in the morning. 4, 5 in the morning. No? Hello sa inyo. Kaya magkita-kita po tayo dyan. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Wala akong makitang chat. Ba't ganun? Hindi ko alam kung bug to. Okay, meron kayo shotgun. Ay, nakikita mo naman, bossing. Merong shotgun, no? Okay, Andy Diaz, boss, file pa ako. Gusto ko mag-upgrade from pistol to rifle. Magkano ba ang pinaka-cheapest pero maganda for my collection? At personal use lang. Iba-iba ang sinasabi mo, bossing. Pagpasensyaan mo na, no? Andy Diaz, ang sinasabi mo, pinaka-cheapest pero maganda. Tapos, pang-collection pa. Ganito yan, bossing. Iba-iba kasi yung dating sa akin ng sinasabi mo. Unahin natin, sabi mo, for your collection. Okay? Sabi mo for your collection. Huwag kang magko-collect ng isang bagay na walang kwenta. Huwag kang magko-collect ng isang bagay na pinakamura. Huwag kang magko-collect ng isang bagay na mumurahin. Sabi mo kasi, cheapest. For your collection. Kaya mo kinokolekt yung isang bagay, kaya mo kinokolekta para pag dumating yung tamang panahon, may value. Pag nag-collect ka ng something, ng bagay na walang kwenta, walang value, walang kakwenta-kwentang collection yan. Diba? Ano to, boss, ha? Diretso sagot lang to, ha? Pag magko-collect ka, dapat yung may kwenta, yung may value, 'di ba? Ano ba sa sasakyan? Ano masarap i-collect? O 'di ba? Mga sports car. Meron ka ba nakitang nag-collect ng taxi? 'Di ba? Meron ka ba nakita ng na nag-collect na isang mayaman, na isang bilyonaryo, pero ang collection niya is yung mga unit na pang-taxi? Kasi yun yung mga pinakamura, 'di ba? Wala, di ba? Di ba, bossing? Meron ka bang nakita na nag-collect ng motor na Motor Star? Na Lucky Star? Di ba? Wala kang makikita bilyonaryo or mayaman or capable na nag-collect ng Motor Star na motor, ng Lucky Star. Wala kang makikita ganun nagko-collect, di ba? Ang kino-collect, ano ba? Harley Davidson, BMW, Ducati, yan yung mga kinokolek. Pero wala kang makikita nagko-collect ng Motor Star. Ganun din sa sasakyan. Wala kang makikita nagko-collect ng mga taxi. Okay? Ang kinokolek, mga sports car. Type R, Maserati, Bugatti, Ferrari, McLaren, Porsche. Diba? Yun yung mga kinokolek. Yun something na
valuable na pagdating ng pagtagal ng panahon, may value. Okay? Ayan ha. Inano lang kita, kinorek lang kita. Sabi mo kasi, for your collection. Sabi mo ha. At personal use lang. O ito pa. Pang-personal use mo, payag ka, gumagamit ka ng pang-personal na gamit mo, payag ka, mumurahin. O, di ba? Ako, kung pang-personal ko, putya, gagamit ako ng unit na maganda. Gagamit ako ng unit na maangas. Gagamit ako ng unit na mayabang. Hindi ako gagamit ng unit na pinakamura. Pang-personal ko eh. Di ba? Yung mura, tandaan mo ha, yung mumurahin, kaya naging mumurahin yan, cheap quality. Cheap ang mga parts. Di ba? Kaya siya naging mura. Papayag ka pang personal mo, mumurahin. Papayag ka pang personal mo, walang kwenta. Hello? Padre de pamilya ka? Binubuhay mo yung pamilya mo? Pinapaaral mo yung anak mo? Ulirang ama ka? Ngayon, nung ikaw ang bibili ng airsoft, bibili ka yung pinakamura, yung pinakawalang kwenta? Payag ka dun? Ako hindi. Ya? Minsan ko lang ire-reward yung sarili ko, bibili pa ako yung pinakamura, yung pinakawalang kwenta. Hello? Di ba? Ang personal mo sabi mo Una, sabi mo, for collection mo, kinorek na kita ron ha. Sabi mo, pang personal mo. So, pang personal mo, yung walang kwenta. Yung pinakamura. Ano ba yung mga risk to take pag yung unit mo pinakamura? Madaling masira. Mahina. Malambot ang pyesa. Hindi upgraded. Gawang Lunes, sirang Martes. Lahat yan nandun sa bagay na pinakamura. Ano ba yung ano ba yung mga bagay na quality? Matibay. Malakas. Hindi nakakahiyang iharap sa madla. May bragging rights, maangas, matapang, barako ang dating. Matibay, accurate, precise. Lahat nasa kanya, yung mga quality. Di ba? Pero yung pinakamura, gawang Lunes, sirang Martes. Hindi accurate, madaling masira, malambot ang pyesa. Ano pa? Araw-araw nagpapagawa ka. Magiging kumpare mo yung gunsmith. Bakit? Ba't magiging kumpare ko yung gunsmith, big man? Kasi everyday, nagkikita kayo, everyday, nagpapagawa ka, nakagaanan mo na siya ng loob, bandang uli, oy pare, sa magpapabinyag nga pala ako, kunin kita ninong. Close na kayo Bakit kayo naging close? Kasi, everyday, kayong nagkikita. Kasi everyday ka nagpapagawa. No, di ba? Reality yan, no? Totoo lang yan. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, may bukol. Okay? Pagpasensyahan nyo na. Diretso lang tayo magsalita dito. Wala tayong dito diretso lang tayo. Wala tayong bulahan, no? Pakigawa mong paraan to. Oh, meron kumukontra, hindi raw lahat ng collection kailangan mahal. Ganun ba? Ayan. Ganun ba? Nakita mo ba si Boss Toyo na nag-collect? Ikaw na, pwede dyan. Gawang paraan yan. Nakita mo ba si Boss Toyo nag-collect ng bagay na walang kwenta? Di ba, ang kinokollect ni Boss Toyo, yung mga bagay na may kwenta, na may halaga? Di ba? Oh. Hindi, wag muna. Okay. Nakita mo ba? Meron bang tao na nag-collect ng NBA cards? Yung mga trash card? Alam mo ba yung NBA cards? NBA cards, no? Way back, lumabas yan, 90s. Ang kinokollect, Michael Jordan. Ang kinokollect, Kobe Bryant. Meron ba nag-collect ng mga taong bangko? Ha? Okay, meron kang jersey. Meron kang jersey, ha? Nakabili ka ng jersey. Anong magandang i-collect na jersey? Michael Jordan, Scottie Pippen, 'di ba? Damon Stoudemire, LeBron James, Kobe Bryant. Lahat 'yan merong halaga 'yan, mahal 'yan.
Meron ka ba makikitang jersey ni Kobe Bryant na halagang 100, 200, 300? Wala siguro, boss, di ba? Wala siguro. O, di ba? Nagkokolit ka ng alahas, magkokolit ka ba ng tanso? Di ba ang kokolit mo, silver, gold? Ano ba ang silver, ang gold? Di ba may value yan, boss? O, di ba? O, ayan, no? Ayan. Bossing, bago tayo magsasalita sa bibig natin, make sure, kargado po tayo ng kaalaman. Okay? Di ba? Magkukulit ka ba ng ordinaryong bagay? Ang kulit mo, yung may value, yung may halaga. Di ba? Ayun lang, no? O. Magkukulit ka ba ng mamiso? Di ba? Ang ikukulit mo yung mga commemorative coin. Di ba? Yun lang ha, yun lang para lang sa akin ha. Para lang sa ikaw, magkukulit ka ba ng jacket? Yun na yung jacket nabibili lang sa kung saan? 'Di ba? Magkukulit ka ng jacket yung 'di ba? Yung rare na jacket. Minsan ka makakatsamba, minsan sa ukay makakatsamba ka. O, 'di ba? Pero may value yun, mahal yun. O, di ba? Yun lang, no? Kasi medyo medyo okay lang yung kumontra ka, pero sana may bit-bit kang di ba? May bit-bit ka. Kung dun masaya yung tao, boss. Ako, nagpapayo lang ako. Ngayon, kung iba yung mindset mo, gawa kang sarili mong vlog, boss. Di ba? Dito kasi, ipinapayo ko yung totoo. O, di ba? Ang dami kong ipinayo, 'di ba? Ang dami kong ipinayo, pero ang napansin mo yung something na mapupuntusan mo ko. Sa 10 pinayo ko, binara mo yung isa. Pero yung siyam, hindi mo na-appreciate yung pinayo ko, di ba? Ano? Grabe ka. Boss, may Desert Eagle ka ba dyan? Ilang rounds yan? Charlie Salas, nood ka ng mga vlog natin. Just to answer your question, ang Desert Eagle, yes. Big man lang ang merong collections of Desert Eagle. Ilang rounds yan? Ang isang Desert Eagle is running at 28 to 30 rounds. Yung isang buong magazine. Okay? Tama na, paliwanag. Marco Paulo de Jesus, no? Okay, pa-view ng Glock 35. Nako po, pasensya na, hindi po tayo mag-view hindi po tayo mag-flex ng unit kasi meron po tayong ilalive, okay? Okay, may Desert Eagle, okay. Oh, sabi, ang importante masaya yung tao nagko-collect regardless mahal kung mura. Okay, ikaw ba magiging masaya ka kung nakita mo na yung collection mo walang value? Pero ano yung sayang mararamdaman mo pag nakita mo yung collection mo? Shit! Ganyan palang halaga niyan? O, di ba? Ganito yan. Nakita mo yung collection mo walang value. Ano ba sasabi mo? Okay lang. At least may baril. May collection. Yun ang sasabihin mo. Di ba? Nakita mo to walang value ha. Halimbawa, nakita mo walang value ha. Okay lang, pwede na. Diba? Nakita, masaya ba yung tao? Nakita mo, oh shit, ang mahal na pala nung kinulit ko. Binili ko lang ng ganito yan. Ngayon, magkano na? Whoo! Saan siya mas masaya? Sa tingin mo? Ha? Saan siya mas masaya? Yung collection niya na nakita niya na walang value, sumaya ba siya? O yung collection niya, nakita niya, wow, iba na pala ang presyo ngayon nitong collection ko. As simple as that, bossing. As simple as that. No? Bato-bato sa langit, ang tamaan, may bukol. Kasi nagsasalita tayo no? Nagsasalita tayo ng, kumbaga, ng realidad. No? Ng realidad. Hindi ko sinabing bumili ka ng bagay na hindi mo kaya. Ang sinabi ko lang, as much as possible, kung magko-collect ka, yung bagay na may kwenta. Okay? Ayan lang ang sinabi ko ha. Hindi ko sinabing, huwag ka mag-collect ng bagay na hindi mo kaya.
Ang sinabi ko, mag-collect ka hanggat maaari nung bagay na may kwenta. Okay? Okay, gawa mo na ng paraan yan. Okay na yan. Okay, good evening, Boss Big Man. Sabi ni John Christopher Ercilio. Hello, Sir John Christopher Ercilio. Okay, okay, halaga nga. Okay, ano yun? Nakita mo naman kung sino-sino sila, di ba? Ha? Screenshot mo para matandaan mo. Okay, no? Saan na ba tayo? Okay, ano po ang pinaglalaban mo, sir? Okay. Yun, ha? Alam mo na. Okay, saan na ba tayo? Saan ba tayo? Yun. Shout out, good day and good evening sa ating ka-airsoft. Richard Clifton Wallace. Nasaan to? Nasaan to si sir? Ano siya, online siya yun, RC. Ha? RC Wallis. Wallis Nasaan? Present. Ralph Lawrence Flores, hindi? RC. Ito. Okay, RC. Hello sa'yo. Itong bossing natin na to, mga ka-airsoft, is nagpalit ng unit, no? I'm happy for that. Kasi, medyo, syempre, pumunta siya dun sa unit na, alam mo yung unit na mas ahead. Okay? Katulad nito, isang OFW ba si bossing? Ayun, isang OFW. Ito, before I proceed, no? Sir, watching from Macau. Last na pag-uwi ko ay bumili ako worth 50k. Ako po yung madaling araw na dumating. Okay. Okay, siya raw yung pagkababa ko sa eroplano ay diretso na ako. Kahit tulog ka po ay pinagbigyan mo ko. Natatandaan mo to? Taga saan? Yung from the airport, bago siya umuwi sa probinsya nila, I think madaling araw talaga yon. Inantay ko siya dahil nagpa-booking siya. Ay, oo, yung na-delay siya. Oo, pagpasensyahan mo na, bossing, way back during that day, medyo kinakabahan pa ako sa'yo, no? Kasi madaling araw eh. Very unusual yung transaction na yun, no? Okay, ayan, isang buhay na saksi. Sir, watching from Macau. Hello po, bossing. Hello sa'yo. Okay, last na pag-uwi ko ay bumili ako ng worth 50k. Ako po, screenshot mo sila, apat yan. Ako po yung madaling araw na dumating pagkababa ko sa eroplano, ay diretso na ako dyan. Kahit tulog ka na po, ay pinagbigyan mo ko. Bossing, sino ba naman ako para tumanggi, no? Regardless of the amount na binili mo, kahit isa lang ang bibilhin mo, kahit dalawa, or kahit bibis lang, or kahit gas lang, kahit isang unit lang, kahit hindi man umabot ng 50k, dahil nagpabook ka, obligasyon ko po na pagsilbihan kita. Okay? Bali sabi nga, ikaw ang boss ko, no? Maraming salamat po at naialala nyo kami. Maraming salamat po at naka-online kayo ngayon. Okay? So, okay, yung unit natin kay Airsoft, from Staccato, tama ba? Oo, 3.8. Nagpalit siya ng mass special. What is good and special about this? Ang Staccato kasi is full black. Tingnan mo yung isang cellphone kung may nagpapa-shoutout, ha. Baka meron. Yan. Full black. Okay? Sige, basahin mo. Bobby Boyet Perlas. So shout out boss watching from Bigan. O yun. Sir Bobby Boyet Perlas. See you on Saturday. Shout out, bossing! Ano pa? Sige, go. Edward Carpena. Ngayon
Ngayon lang uli ako nakapanood ng live. Hi. Hello! Shout out Sir Edward! Dito. Meron ako rito, no? Pa-shoutout bossing watching from Bigan. Ngayon lang ulit ako nakapanood, sabi ni Edward. Okay, so okay na. Diretso na tayo. Nakakahiya sa ating mga ka-airsoft kasi waiting sila, watching sila. Pasensya na kayo kasi 3 camera yung ginagamit ko. Hindi ko makita yung shoutout ng isa, no? Okay. Yung unit na to, okay. Yung staccato, sikat yun. The only problem is yung taste ng ating ka-airsoft. Merong gusto niya, merong konting blending, merong konting twist doon sa unit. Okay? Hindi niya ganong na-appreciate yung full black. Ngayon, actually, tinatago ko to. Hindi ko dapat ilalabas to. Di ba? Sa totoo lang, tinatago ko to. Naka-reserve to. Hindi ko to ilalabas. Kaya lang, yung ka-airsoft natin, nag-request ng something na maliit. Then, with a twist, blending ng color. And now, I present to you the 1911 by the AW Custom 3.8. Napakaganda nito, napakalupit nito. Okay, no? Itong unit na to, bossing, mabigat. Solid siya. Expect na natin, pag ang unit ganito kaliit, masasabi natin na aggressive. Expect na natin, ang unit pag ganito kaliit, mapalag. Diba? Huwag tayong umasa na yung ganito kaliit, talagang same sa performance ng mga 5.1. Kasi itong ganito kaliit is upgraded. Okay? Bakit? Normally, ang FPS nito is pag ganito na kaliit is between 300. Siguro, malakas na rito yung yung 320. Ang liit lang. Pag putok, labas na kagad. Maliit lang. So, mahina yung buwelo, expected mo na, mahina. Okay? Lamig ng magasin ko. Malamig. Alisin mo rito. Alisin mo rin dito. Alisin mo. Ayun na. Maliit. Ibig sabihin, mapalag. Expected na natin yon. Ngayon, upgraded kasi to. Okay? Makikita nyo ngayon kung gaano kalakas. Actually, hindi ko rin alam, no? Pero itong unit na to, okay, upgraded ng fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka, hammer protection pad, at saka, ano pa ba to? Hop-up rubber. Okay. Tandaan nyo, mga ka-airsoft, ito hindi porket yung unit is naka-anti-freeze nozzle, maganda na. Binabagayan yon. Anti-freeze nozzle, normally, ginagamit yon sa mga unit na pang-competition. Kasi, during the competition, kailangan mo ng dire-diretsong firing, di ba? Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4. Ngayon, ang tendency yung nozzle natin lumalamig. Pag lumalamig yung nozzle natin, nagiging brittle. Okay? Imaginein mo, meron kang isang Tupperware or na plasticware. Ibagsak mo sa sahig. Hindi mababasag yan. Di ba? Pero subukan mo, lagyan mo siya ng tubig, pag-yelohin mo. Bagsak mo sa sahig, basag yan. Bakit? Kasi, dahil sa lamig, nagiging brittle yung nozzle natin. Okay? Ngayon, kaya mo kailangan ng anti-freeze nozzle pag sumasali ka sa competition. Kasi sa competition, pak, palit magazine, pak, palit magazine, pak. Diba? Kumbaga, stage 1, stage 2, marami, sunod-sunod. Kaya, kailangan mo ng anti-freeze nozzle. Kung hindi ka rin lang naman makikipag-compete, huwag ka nang gumamit ng anti-freeze nozzle. Second, itong unit na to, hindi naka-anti-freeze nozzle, pero hindi rin siya naka-stock nozzle. Makikita nyo yung nozzle niya, color red. So, ano ba ang ibig sabihin pag naka-color red? Naka-big bore nozzle. Yun. Yan. Hindi ko masabi kung downside na matatawag yung pagkaka-big bore nozzle niya. Kasi, ang liit na nga niya di ba? Ang liit na, mapalag na,
naka-big bore nozzle pa. So, ibig sabihin, pag naka-big bore, malakas. Okay? Pero, syempre, pag naka-big bore, malakas ang putok, malakas din siya sa gas. Doon pumapasok yung upgrade natin na fine-tuning and trigger job. Okay? Dahil sa fine-tuning natin, tinotono natin. Sinasakal natin ng bahagya nang hindi maaapektuhan yung FPS. At the same time, pinapatipid natin siya sa consumption. Bakit kailangan i-fine-tuning? Sa tingin mo, ikaw mag-e-enjoy ka ba pag yung unit mo is malakas sa gas? Sa tingin mo, mag-e-enjoy ka ba pag yung unit mo hindi ka mayat-maya naggagas ka? Hindi, di ba? Sa tingin mo, mag-e-enjoy ka ba? Makakaalis ba to ng stress kung namumulubi ka sa paggagas? Malamang hindi. Di ba? Kaya, fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, para less stress ang hammer, para mabilis ang cycle, lahat nandito na sa unit na to. Okay? Napakaganda. Conventional, fixed iron sight, yung front, pati yung rear. Hindi siya adjustable. Oh, sorry. Adjustable rear iron sight. Okay? Then, makikita nyo, may beaver. So, alam nyo naman silbi ng beaver. You need to press this para mag-fire. Without pressing the beaver or suddenly bigla na bitawan nyo, mag-open bolt siya dahil, na-sense nung barrel na walang umahawak sa kanya. Safety features yon na nilagay sa unit para maging safe din naman yung gumagamit. Okay? Ngayon, fixed trigger, so hindi siya adjustable. Isa sa pinakamaganda rito is the grip. Tingnan nyo naman yung grip na yan. Sarap, oh. Lapat na lapat lahat ng daliri mo. Okay? Yung grip na yan, medaya. Normally, kung wala yan, ang taba ng grip nitong 1911 na to. Pero dahil merong uka yan, so lumalapat yung kamay mo. Napakasarap, napakaganda. Okay? So, kunin natin yung unit, then mag-silicone oil tayo. Hindi ko makita dito, talagang naglalag sa akin. Hindi ko talaga makita yung mga ano. Okay. Kasa natin, i-lock manually. Sprayan natin yung big bore nozzle na nasa loob. Sprayan din natin tong slide stopper na nasa labas. Okay. Then, syempre, release. Baba mo to. Then, rest. Tuwing naka-engage yung hammer, ready to fire. Wag mo ipapasok yung magazine. Baka kasi naglolo ko na yung hammer assembly niya, yung internals niya, biglang puputok na yun. Okay? Kaya, always rest. Okay. Ngayon, dako tayo. Ako na yung magazine. Lamig ang aircon. Okay, may high ka pa po kayo available. Batangas po, location ko. Jared Olor Suwet. Anong spelling nito? Binaliktad. Basta. Yes, meron po kaming high ka pa. Kompleto po. Okay? So, paying gas. Okay. So, okay. Silicone oil, press the valve, then spray. Okay. Then dito sa ilalim. Okay. Ready mo yung chrono natin. Gas. Gamit lang 12 kg. Huwag pong gagamit ng 14 kg. Hindi kakayanin niyo yun. Okay? High-end to, pero high-end siya na all metal alloy. Hindi recycled alloy, basal alloy. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Yung wag kayong magtataka kasi, yung ZZ natin, talagang, full steel yon yung ZZ natin. All metal, all steel. Magkaiba yon, okay? Ngayon, lagay tayo ng bala. Oops, muntik nang malaglag. Lagay tayong bala, 0.20 grams. Bakit 0.20 grams? Pang chrono. Pero itong unit na to is compatible with 0.20, 0.25 up to 0.28 na bala. Okay? Hatakin natin to.
Put your right thumb here habang hinahatak mo para pag mabitawan mo, pak! Hindi mababasag to. Hatak, pababa, put your right thumb here, then dito ilalagay yung bala. Okay? Pump lang po tayo mga ka-airsoft. Pump, 1. Okay, ayan na. So, hindi na natin ganun pupunuin. Kasi syempre, test fire lang naman. Tapos, magkokrono po tayo. Okay? Okay. Pasok sa unit. Okay na. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? Normal FPS, 320. Ay, 300, 320. Tingnan natin ilang FPS niya. Wala? Wala. Wala talaga. Sorry. Sira yung ko. Nasira yung... Naalis na naman. Naalis na naman yung ano natin. Karayang. Isa pa. Isa pa. Kung meron. Wala talaga. Wala. Pagpasensyahan nyo na po. Yung chrono ko, yun ang hirap no. Pag yung chrono, nakikigamit yung iba. Kasi kanina may mga nag-chrono magkakabarkada. Actually, nabagsak nila yung chrono ko, no. Hindi na lang ako nagsalita kasi syempre, di ba? Client yan kaya lang, minsan, yun nga, nakadali sila, nasira nila, no. Nasira. Sana nakalog lang yung sensor. Okay? So, pagpasensyahan nyo na, hindi ko makakrono, pero ang lakas niya mga ka-airsoft. Ngayon, firing po tayo. Firing! Accurate, oh. Okay, open slide. Lagyan ulit natin bala. Sarap, grabe. Hatakin ulit pababa. Then, lagyan natin bala. Okay? Yan, kita nyo, nilagyan ko lang 2 seconds na. Pasok! Release. Imbis na ikakasay nyo pa, release nyo na lang to. Firing! Patay siya. Ulo, binanatang. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Pakasarap. Napakaganda ng unit. Unit ng ating ka-airsoft, Richard Wallace. Okay mga ka-airsoft, itong unit po na ito, lifetime warranty, full upgraded, at syempre may freebies, no? So, wala pa tayong bug, no? Wala pa. Yan, yung mga hindi mabibigyan ng bug, inaasikaso na po namin. Syempre, gusto ko may bug kayo. Pero, wag po kayo mag-alala, makakarating at magkakaroon po kayo ng bug. Okay? Itong unit na to, nag-fire na tayo, nakadalawang full rounds na siya. Meron pang laman to, no? Naka-fine tuning, naka-trigger job, kaya matipid. Press natin. Diba? Okay. Yung unit, bago itabi, make sure wala namang bala. Unit natin kay Airsoft, Richard Wallace, going, hindi, currently nasang bansa to? Abu Dhabi. Yun, nasa Abu Dhabi. Kailan pa yung uwi? September? Parang September. Ito na po yung unit mo, bossing. Ready for packing. Pengin nga ako ng 3.8 para makita niya yung size. Para ma-compare niya. Paano niya na-compare? Okay, hindi. Para rin makita ng iba. Nakita niya na same size lang. Hindi, mas maliit na lang. Mas mali. Hindi, kasi 3.8. Yung kino-compare mo, 4.3. 4.32. Oh. This is the 4.3 and this is the 3.8. Pag pantayin natin, ayan. 4.3, 3.8. Pakita ko sa inyo yung 5.1. Para may idea kayo. Okay, ayan ha. This is a 4.3 pistol and this is a 3.8. Pagpantayin, okay, ayan, yan ang difference niya. Okay? Ngayon, this is a 5.1. 5.1 pistol, 4.3. Ayan ang difference. Ngayon, 5.1 versus 3.8.
Ayan, ang difference. Ano ha? Yan talaga yan ha. Yan ang difference in terms of haba. Okay? Yan, unit natin kayo Sir RC. Ready for packing and ready for shipping. Okay? So, next unit natin, medyo tumagal tayo, no? Unit ng ating ka-airsoft. Okay. Ilocos to, hindi ba to, iba to. Unit natin ka-airsoft, going Rosario, La Union. Okay? O ba? Hindi ba tayo makakadaan ng La Union? Hindi, no? Pero, ayun, no? Again, mga ka-airsoft, going po ako, no? Going ako, pupunta ako dyan sa lugar ng sir, baka pwede palambing ng hard case. Tignan ko, I'm not making any promise, bossing. Hindi ako nagpa-promise. Sana kung naglambing ka, piniem mo na lang ako. Nasa camera tayo, bossing. Ang daming magtatampo. Ang daming hindi nabibigyan ng bag. Yeah. Pero, yun, patay tayo dyan. Ipit ako dyan pag mga ganyan, ha? Okay, so, dire-diretso po tayo. This is the 6.0 naman. Ano na to? Last 2 unit na lang to. This is the Godfather 6.0. Ito yung sinasabi ko sa inyong controversial, sikat. Bakit? Nung lumabas to, tumaob si Nobridge. What I mean tumaob, huminto yung bentahan ng Nobridge. Ito yung talagang kinuha ng lahat, no? What is good and special about this? Itong itsura nito is capable agad. To, aalisin mo lang to, capable siya with a RMR sight. Yan. Capable agad siyang lagyan i-upgrade. Okay? Itong unit na to, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, naka-hammer protection pad, naka-hapa rubber, stock and ordinary nozzle. Okay na? So, naka-competition trigger out of the box, naka-optic sight, naka-optic rear out of the box. Competition grade. Makikita nyo ano yung pagkakaiba ng competition grade. Yung kaninang 1911 or the 2011 na normal, pag kinasa mo, okay, pag kinasa mo you need to press the beaver tail para mag-fire. Itong unit na to, no need to press the beaver tail. Dire-diretso yan, puputok. Okay. Kasi, competition grade na to. Sa isang competition, hindi mo kailangan ng safety protection. Kasi, lahat ng sumasali ng competition ay mga pro. Alam na yung proper discipline, alam na yung tama sa barel. Okay? Ngayon, kailangan mo lang ng isang working beaver tail, lalong-lalo na kung newbie ka. Pero kung pro ka na, lumalaro ka na, alam mo na yung unit mo, kailangan lagi ka naka-finger out. Okay? Ngayon, yung unit mo, pak! Dire-diretso kasi nga, wala nang beaver tail na kinokontrol. Competition trigger na straight, naka-magwell, naka-embudo. Okay? Yung magwell na yan, laking tulong yan, kahit hindi mo ma-isentro yung magazine mo, pasok agad yan kasi naka-embudo siya. Okay? Tendency kasi pag walang magwell, tapos hindi naka-embudo yan, putya, pwedeng bumara. Hindi mo maipapasok. So, pag hindi mo na ipasok sa isang competition, laglag ka na kagad kasi yung may delay. Kaya yung embudo, ang laki silbi niyan. Palit ka magazine, pak. O, di ba? Yan ang silbi niyan. Naka-compensator. Okay, compensate to compensate the recoil. Yan ang silbi niya. Kasa, ilock manually, naka-fix outer barrel. Hindi siya kumakalog. Ang unit na hindi naka-fix outer barrel, ang unit na mumurahin, ganito. Ayan, ito yung mga cheap quality na unit. Ayan, hawakan natin sa compensator, hawakan natin, kalugin ko, ayan, kumakalog, di ba? Ayan. Kung gusto nyo collection na walang kwenta, ganito. Gusto nyo collection na matindi, na may kwenta, na may value, ganito. Di ba? Hindi siya kumakalog. Hawakan ko sa dulo, hindi siya kumakalog kasi naka-fix outer barrel siya, okay? Ngayon, release, then rest. Lagyan natin ng silicone oil, slide stopper, then silicone oil, kasa, ilock,
lagyan natin sa nozzle. Yun, okay, then release, then rest. Kunin natin yung magazine. Okay, magazine, press the valve, then spray. Ilalim din. Okay? Gas, penge. Capable of, penge akong 14 kg. Capable of, ito, sorry. Itong unit na to, hindi ko nasabi kanina. Ibang-iba dun sa ibang unit. Itong unit na to, capable of 12, capable of 14, capable of CO2. Okay? Itong unit na to is full steel CNC. Okay. Unit na to, full steel CNC yan. Kaya matibay ang laman loob. Kaya, pwede natin siyang gamitan ng number 14. Gamit tayo 14 para ma-fill natin. Upside down, then press down. 1, 2 seconds lang. Sobra-sobra na yon. Big man, bakit 2 seconds lang? Bakit yung pistol ko 5 seconds, 7 seconds? Kasi baka yung pistol mo is hindi upgraded. Pag hindi upgraded, ganun talaga. Okay? Ngayon, lagay tayo ng bala, 0.30. Kasi bakit 0.30? Malakas na unit na to. Atake natin pababa, then, lagay tayong bala. Okay? Maximum rounds ng isang high kappa is 27 rounds. Pero ang recommended ko is between 20 to 23 lang. 4 yun, ha? Remind lang kita. Ha? Tapos mo na yung 4 sa lahat? Hindi pa. Totoo, mag-ano pa. Okay. No? Para hindi ka mahirapan, diba pinasok? Page. 4 na. Ayan. Okay na? Okay mga karsab na, huwag natin pupunuin para huwag sumagad yung bala. Okay? Pasok sa unit, kasa. Ready to fire. Firing! Ay, hindi. Hindi, ako muna. Firing! Ilang rounds yung pinakawalan ko, pumasok lang siya sa isang butas. Ganon siya ka-accurate. Okay ha? Hindi ko siya ginalaw, hindi ko nilipat, pumasok lang siya sa isang butas. Ibig sabihin, sa isang parte lang. Firing! Open slide, kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. Ngayon, pinakita ko naman sa inyo, di ba? Naka-isang buong full rounds na tayo, which is 20 rounds. Tingnan natin, lagyan pa natin. Atake pababa, put your right thumb here. Pump. Tayong mga bala. Ilagay lang tayong bala, mga airsoft, ha? Okay. Hindi ko gano'n pupunin para hindi masira. Pasok. Asa. Ready to fire. Lucas. Firing. Firing. Ito nyo. Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Again, itong unit na to, compatible with 12, 14, and CO2. Baka may nagpapashoutout dyan, Lucas. Bigay mo sa akin. Si Sir Benedict Martinez. Okay, yan sabi. Pa-shoutout Boss Carambos Builder from Banban, Ilocos Norte. Ano nang sabi? Lakas mo, lakas mo. Pa-shoutout Boss Carambos Builder from Bamban, Ilocos Norte. Bambang? Bamban. Bamban. Ilocos Norte. Anong sabi? Nasaan ba yun? Ito. Pa-shout out boss, Kurambos Builder from Banban. Orambos Builder. Kurambos.
Oh, shout out, good day and good evening, Corambos Builder of Bamban, Ilocos Norte. Tama ko? Okay. Joel Martin Karaman. Uy, sir, pumayat ka. Healthy living lang tayo, bossing, no? Syempre, hindi tayo pabata. Medyo nagkakaedad tayo, okay? Sir, gaya po ng napag-usapan po natin before, gusto ko po mag-business kagaya sa'yo. Kailan po natin pwede umpisahan? Bali ako po sa Tarlac area po dahil wala pa sa Tarlac. Okay. Tawag ka sa akin, boss. Kasi hindi naman natin pwedeng i-discuss to through comment section. Hindi rin natin to pwedeng i-discuss through chat. Check mo nga mamaya kung matatawagan siya. Kung ma-PM siya, kung nag-PM na siya, ha? Okay, so, gano'n pa man, lagyan pa natin ng bala, tingnan pa natin, o, biruin mo. Huwag kang kamot ng kamot dyan. Okay, mga Airsoft, nagpaputok tayo ng 2 full rounds na. Diba? 2 seconds lang na gas. Pasok ka sa, ready to fire. Firing! Grabe. Firing! Grabe. Firing! Oh, sakto. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Press the hammer by pressing the trigger, even without pressing the beaver kasi competition grade tong unit na to. Okay, yung unit, grabe lamig ng magazine. Yung unit, bago itabi, make sure walang bala at walang lamang hangin. Okay, unit to ng ating Airsoft, our gentleman from Rosario, La Union. Hello po, good evening po sa iyo. Sir, Ina, I don't know kung tama yung pagbigkas ko, no? Ina, Tan, tawag ka, boss. Antayin ko. Mag-usap tayo. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Atid po sa inyo ng inyong likod. Big man, pakinggan nyo po ito mga Airsoft. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag suka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man.